Mga kapuso, para alamin ang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2023, magkakasama natin ng live dito sa studio ang Provincial Election Officer ng Pangasinan, Attorney Marino Salas. Naimbaga-bigat mo po, welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbaga-bigat, sir. Naimbaga-bigat amin nga buibuya po. Okay. Malapit ng BSKE, more than 2 months from now. Nasaan na po ang COMELEC ngayon? Sa ngayon po, ang COMELEC po, all systems go na po kami. Yung preparation po namin, pinaghandaan po namin yan for the previous month. So ngayon po, pwede na po namin sabihin na nakahanda na po kami. August 28, yung filing ng Certificate of Candidacy o COC. Kumusta ang paghahanda po natin? Kahapon po at nung nakaraang araw, nagkaroon po kami ng koordinasyon sa ating AFP at PNP at ibang stakeholders po para po sa preparation ng ating pagpipila ng COC sa 28. At lahat naman po na ilatag ng ating mga kasama sa COMELEC, ganun din po sa ating mga stakeholders, yung lalong-lalo na po sa PNP, yung paglalatag po ng COC sa darating na August 28 ay mapayapa at maging maayos. August 28 hanggang September 2 po yung pagpipila. Okay. Ano po ang dapat isaalang-alang ng mga nagbabalak na tumakbo sa BSKE doon sa paghahain ng COC? Opo. Ang aming pong pakiusap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagplaplanong tumakbo sa halalang ito, siguraduhin po natin na kumpleto po yung ating COC, lahat po ng mga dokumento at lahat po ng requirements ay handun po at nakalagay na po doon sa inyong COC naka-attach para po pagdating ng takdang panahon ng inyong pagpipila, wala na po tayong maging problema. Ano ang hindi dapat gawin? Ang unang-una po sa ating mga kababayan, palagi po sinasabi, huwag niyo pong gagawin na huwag po tayong palagi na naniniwala sa mga nababasa natin sa social media. Ang paniwalaan po natin yung nanggagaling po sa official website ng Commission on Election para po tayo hindi nalilito at hindi po nawawala. Huwag po nating, ang unang-una po ay sa ating pagpipila ng COC, huwag po sana na doon po tayo sa opisina ng COMELEC para mag-fill up ng mga COC natin. Downloadable po itong mga forms. Pwede po nyo kunin sa aming website. Pwede nyo pong basahing mabuti at pwede din po kayong humingi ng payo sa mga nakakaintindi sa tungkol sa batas para po may guide po kayo sa pagpipila ng ating COC. Pwede bang magdala ng supporters? Magkaroon ng gimmick yung mga tatakbo? Pwede po pero hindi po namin na i-allow yan kung ito po ay makakagulo sa proseso ng pagpipila. Kaya nga po kasama po natin ang PNP at AFP para po panatilihin yung kaayusan doon po sa mga station po o sa mga opisina ng mga election officers. Alright. Kailan po yung campaign period? I understand hindi kasabay ng paghahain ng COC yung campaign period, Attorney. Tama po. Ang campaign period po ng sa BSKE natin ay magsisimula pa po ito sa October 19 po hanggang October 28. Pero ang rule po ngayon na Sir CJ is once na nag-file na po kayo ng COC nyo, between August 28 to September 2, kandidato na po kayo, hindi na po kayo pwedeng mangampanya. Okay. At otherwise, pwede po namin kayong kasuhan ng premature campaigning. Pero paano yung monitoring po natin? Meron po kaming mga tauhan po, meron po kaming mga komite na nagbabantay dito. Kaya nga po nakikipanayam po kami sa ating mga kasamang stakeholders para po tulungan kami sa pag-iimplementa nitong mga batas tungkol po sa eleksyon. Sabi nga po ng aming buting Chairman George Garcia na ito po ay all government approach dahil lahat po halos ng ahensya ng gobyerno ay dinedeputize namin para po tulungan kami. Attorney, kasabay po ng filing ng COC yung pagpapatupad ng gun ban. Kumusta po ang coordination ng COMELEC sa PNP at AFP? Opo, tama po. Kasabay po ng pagpipila sa August 28, magsimula po ang election period. Pag nagsimula po ang election period, kasabay po niya ng implementasyon ng gun ban. Okay. At magkakaroon na rin po kami mag-establish na rin po kami ng mga checkpoints. So, Okay. by midnight po ng 27, magkakaroon na po ng launching ng mga COMELEC checkpoints. So, all checkpoints ng AFP at PNP will be converted into COMELEC checkpoints. At yan po, napag-usapan na rin po namin nung Lunes sa aming conference kung paano po ang gagawin ng ating mga kasama po sa law enforcement agencies. Okay. Meron na bang naitala ang COMELEC, PNP or AFP na ERVs?
Sa ngayon po, wala pa naman po. But hindi po natin ina-underestimate ang halalan ng barangay po. Lalong-lalo na po pag barangay kasi ang magkakalaban po dito, magkakatunggali ay kung hindi man magkakapit-bahay, Magkakamag-anak din. magkakamag-anak, magkakaibigan at maliit po yung playing field. So ito po, kinukonsidera natin sa preparasyon natin sa darating na halalan. Okay, how about dun sa mga barangay na considered election watchlist area? Meron po ba tayo dito sa Pangasinan? Opo, base po sa report ng ating kapulisan, meron po tayong 4 na barangay. 4 na barangay. Saang bayan po ito, attorney? Hindi po natin pwedeng sabihin kung ano Okay. pong mga bayan ito. Out of 1,364 barangays, may 4 po tayong barangay na consider po under yellow category. Pag yellow category po dyan is meron pong konting pagbabanta. So masaya naman po kami dahil base dyan, 96% po is wala po tayong problema. Bakit po na-i-considera na EWA ang mga ito? Kasi po Sir CJ, may mga nangyari pong nakaraang halalan ng noong 2018 barangay NSK election at ito pong mga nakaraang buwan na mga violence po involving po mga barangay officials. So yun po, kinukonsidera na po ng ating mga kasama sa kapulisan na baka makaapekto dito po sa darating na halalan. Alright, attorney. Alam ko po na marami pa sana akong tatanungin pero medyo kulang yung oras po natin. Alam ko po na meron kayong mensahe sa ating mga kandidato, yung mga maghahain ng COC comes August 28. Go ahead, attorney. Unang-una po sa ating pong mga aspirante. Nakikiusap po kami na sana po, bago po kayo pumunta sa aming opisina, siguraduhin po natin na kumpleto na po yung ating COC. Downloadable po ito sa aming official website, www.comelec.gov.ph. At tingnan po natin lahat ng requirements para po pagdating nung takdang oras at panahon ng inyong pagpipila, wala po tayong maging problema. Alright, there you have it mga kapuso. Attorney Marino Salas, ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan. Nagbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.